Ma'am Agot, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted and Ma'am DJ Chacha. Opo, salamat po sa inyo pong pagbibigay muli ng panahon sa ating programa. Ma'am, nakapanayan po namin yung spokesperson po ng DA, si Asek Demesa. At nabanggit namin yung inyong mga sulat, na naka-address sa DA sa Region Cordillera at maging sa dating Senior Undersecretary po ng DA tungkol nga sa inyong concern sa smuggling na naman. Kayo ba'y tinawagan po o pinuntahan mismo po ng DA Central Office sa isyong ito? Kahapon lang po, may dialogue po kami concerning po sa smuggling and RCEP. Umakyat po yung mga ASEC po dito. Dalawa o tatlo po yata yung ASEC na umakyat. Yun po yung napag-usapan po. Na-invite din po ang Bureau of Customs at saka BPI, pero yung mga regional offices kasi hindi po galing Manila, so they were not able to answer our questions. Ang DA po most of them were present po, yung mga tao na talagang in charge dun or proper authority dun po sa mga issues and concerns. Yung dialogue po kahapon ay actually request po namin last year pa. So at least nakarating po sila kahapon and we had a healthy discussion, whole day affair po yun. Dumalo na rin po yung mga ibang LGU leaders namin and other farmers group din na gustong makinig tungkol sa smuggling and sa RCEP po. Okay, ano po muna yung mga napag-usapan na naging klaro sa magkabilang panig? Yun po, we were able to insist na magkaroon na i-lead po nila or they go into the formation of National Anti-Smuggling Task Force. Kasi yun pa rin po ang nakikita namin na immediate na solution para may kasi parang pag BOC lang hindi naman namin nakakausap na diretso yung BOC. Pag DA lang sasabihin ni DA na wala silang authority na or police power para magsagawa ng mga iba pang mga akbang sa paghuli ng mga smugglers at yung smuggling activities. So, para wala na pong rason, sana gawin na yung interagency task force which we have been requesting last year pa. So, yun yung magandang po kahapon na at least we were able to insist. Although, ang sagot they will report to the secretary kung ano po yung napag-usapan and then so hopefully from the secretary mag-move na they will initiate the formation of or even kahit man lang yung pag-request sa formation ng anti-smuggling task force. So banggit ko kasi they allowed me to do a presentation of our issues and concerns. Nabanggit ko na rin po yung mga problema ng production area na dito sa amin na dapat na i-address para naman kung ano man yung mga incoming na problems sa marketing ng gulay makakumpit po ang local na vegetable natin. So sa RCEP they were able to explain kung ano ba talaga ang epekto nito kasi pag nagre-research po kami sa internet walang iisang kumbaga ang dami-daming views and hindi namin alam kung saan doon ang totoo. That's why we requested for this. Na nga po ito parang regarding RCEP and smuggling, pang-apat na po namin to na activity na with Department of Agriculture at ngayon lang na talagang dumating yung mga proper authorities who would explain. So na-explain po nila sa amin yung RCEP, how it would, saan ba ang RCEP ngayon, ano ba yung totoong na pag-usapan, paano kaya nito apektuhan yung local vegetable industry, yun po. Doon sa RCEP issue, natukoy ba mismo, by the way, sino-sino pong mga ASEC o USEC ang pumanig dyan sa inyo, if you remember? Andito po si ASEC Guevara, umakyat din po si Ahmad Director and I think ASEC din po siya, si Sir Juni Bert.
Tapos, yung immediate na si Ma'am, wait, hindi ko lang po maalala. Ang nag-represent po kay ASEC Noel Padre ay yung next in line po, si Ma'am Tisha. And, sino pa ba yung mga ano? Okay, di ba? Opo. Sa RCEP po, naiklaro ho ba sa inyo nung taga-DA kung anong mga produktong agrikultural ang malayang papayagan po na angkatin ng Pilipinas at ano ho yung pagbabawal? Bali, ang na-explain po sa amin, wala silang pinayagan na zero tariff na highland vegetable. And nasa 40% tariff pa rin po yan. At sabi nila, yung mga highland vegetables ay kung ano yung tax prior to the RCEP? implementation of the RCEP, ay ganun din po ang tax or ang tariff hanggang sa ngayon. And yung mga na-identify lang po nila na mga gulay ay actually parang sa cauliflower may na-approve sila pero 1 ton lang. So basically they told us may mga pinakita po sila na mga gulay na hindi naman namin masyadong pinuproduce. Mostly po nang nag-zero na mga tariff under RCEP ay yung mga mushroom, artichokes, ganun po na hindi. May production po kami dito ng mushroom pero not that much. Okay. So parang yun yung pinakita po sa amin and they assured us nga po na mga highland vegetables ay hindi raw kasali dun sa magsisiro tariff in the coming years. Although, freely po na magparating sila, mga importers for example, as long as they pay the proper tax which is 40%. Okay. Opo. Sige, So tinanong ko rin po kung may volume po ba na allowed yung mga or may volume limitation ba. Wala daw. As long as they can pay the tariff. Okay. Sige po. Parang restrification. Import ka lang pero bayad ka ng buwis. Ganun po ang usapin, no? Opo. Okay. You mentioned highland vegetables, no? Basically po ang atin diyan sa Baguio, correct me or magdagdag ho kayo kung kulang ito, sayote, carrots, Baguio beans, white potato, pechay Baguio, cabbage, no? Opo, pati ho itong rare ball, wonder ball. Opo, mga repolyo po yan. Opo, pati yung Scorpio ho na cabbage. Ito po yung mga pinag-usapan ninyo na hindi po duty free, no? Kapag nag-invoke tayo ng RCEP, meaning papayagan mag-import ng BPI provided bayad ka ng 40% tariff. Opo, actually nakaano lang po cabbages, walang specific na mga sa repolyo for example. Cabbages, gano'n lang. Wala pong mga varieties na nilagay. Okay. Although sa potato po, may yung variety na papayagan talaga by bulk ay yung mga patatas for processing, yung white potato po kasi we do not produce that here. Opo. Pero sabihin na po natin na sa RCEP papayagan ito pero bayad ka ng buwis. Di ho ba't kahit na gano'n, para din sa bigas, makaka-apekto ito sa inyong produksyon dyan kung sakasakaling hahayaan din po nila ito na magkaroon po ng malawak ng importasyon? Yung mga negosyante po, kung kaya nila or mabibenta nila yung gulay na kahit may 40% tax, kaya pa rin ng market, would definitely magiging problema din po yan. Pero so far, sa nakikita po namin na mas nagiging problema would be yung pag-aabuso po dun sa RCEP at saka yung ng mga smugglers at saka syempre yung malawakang corruption. As usual, na naman? Opo. Sige, balikan ko itong pag-create po ng Anti-Smuggling Task Force. Specifically po, sinong ASEC o official ng DA ang nag-commit ba sila dito o sasabihin pa lang po ito kay Secretary, pag-aaralan pa lang? Actually po, ang sabi po ipaparating kay Secretary for action. Kasi po, honestly, medyo alanganin po lahat yung mga sagot ni yung bago pong in charge dun sa Department ng Anti-Smuggling Division ng DA, yung bagong general po doon.
na in charge, hindi na po si Colonel Layog kaya at anyway, medyo lahat ng sagot ay walang actually specific kahit po na yung tiga Bureau of Customs. What they're saying is mahirap. It's not easy to do their work is not easy to achieve yung mga gusto naming pero kaya po medyo nag-complain po kami na kung kayong proper authority na pinagsasabihan namin, sasabihin niyo sa amin na mahirap o sino pang kakausapin namin kung ganyan. So that's the only time that they said na okay po, lahat ng mga nasuggest po ninyo, we will note on that and then re-report po namin kay Secretary for action. Ganun lang po. So basically, hindi po sila nakapag-decide finally kahapon. Hanggang dun lang po muna. But I hope na hindi po tutulugan yan. Sana pagdating nga po kay Secretary, isabihin at ipakita nila yung kasi I gave them naman yung report namin. Makikita nila yung effect ng smuggling sa amin na especially nung December up to now. Kasi Sir Ted, alam niyo po ba may latest kasi kami na find out. Yung mga buyers na nangutang dito sa amin last December, marami pa rin hindi bumabalik dito na nagbabayad. Kasi yung pera namin dito na bayad sana ng gulay namin, pinapuhunan na po dun sa mga smuggled po dyan, na mga imported na mga gulay. So nag-buy and sell na po yung mga ibang buyers dyan instead of paying us dun sa inutang nila nung December. So, double kill po yun sa amin. Kaya hanggang ngayon, medyo alanganin pa rin po yung demand, mababa pa rin po. So parang yung mga yun. Sana, kung may anti-smuggling task force na nag-check sa mga palengke, pag-i-strictuhan yung pagpasok dyan sa mga ports natin, sa mga pagbibigay ng permit or pag-check. Sana kahit 2,000 container vans in a day, sana hindi nila sabihin na ang dami-daming i-check, hindi namin kayang i-check lahat yan. I suppose there's a better system for them to use para naman magawa nila yung trabaho nila na hindi nila sasabihin na mahirap kasi maraming i-check. Because pag may lumusot na isa lang or dalawa or 10, kami naman dito ang affected talaga. Opo. So, ma'am, ang binabanggit nyo, itong mga traders na may utang sa inyo dyan sa Benguet, no? Oo, hindi na nagbayad ng ilang mga utang, hindi na pumanik dahil yung kanilang puhunan ay ginagamit na sa pagbili ng smuggled na gulay para i-distribute sa Metro Manila. Ganun po yun. Yes po, parang buy and sell. Okay. Kasi sabi nila daw nung mga distributors dyan ng smuggled goods, na Chinese naman daw, pag cash, mas mababa ang bigay niya. Okay. Kaya binabayaran nila ng cash, inaangkat dun sa bodega ng Chinese, tapos magpapatong lang ng 5 pesos, 10 pesos, kita na sila. Ma'am Agot, yung taga-custom sa binabanggit nyo, meron taga-custom na humarap sa inyo? Meron po, pero ang base po nila is San Fernando La Union. Kaya nga sabi namin, ang pwede lang niyang gawin iba to. Kung ano man yung napag-usapan namin, iba to na lang niya dun sa main office. How we wish na pati yung tiga BPI, hindi yung Region 1 ang umakyat. Sana yung Manila. Kasi hindi rin sila makasagot sa mga tanong namin. The reason is, iba yung area na hawak nila. Ma'am Agot, mga magkanong pinag-uusapan natin ditong utang sa inyo ng mga traders na nanggagaling sa NCR? Sa ngayon po, we are still listing kasi hindi pa nagre-report po yung iba. Pero millions na po. Oo. Millions na po ito na utang sa inyong mga traders and farmers there, right? Opo, mga local middlemen, at saka mga farmers po ang hindi nabayaran dito. O kasi yung trader dyan sa trading post, trader na local, uutangin din naman niya sa farmer di ba? Yes po. There are only a few na magbaback up niyan. Pero most of them, magbibigay ng advance sa farmer, tapos kung magbabayad na lang si buyer, tsaka i-full pay. Oo. Kumbaga, umiikot lang itong perang ito No, di ho ba pinaiikot lang ito? Kapag nahinto, yung farmer na
inutangan din ng trader, nagbigay na ng kaunti para din may pantanim yung farmer. Sa bandang dulo, farmer din ang magdudusa dito. Yes po, actually kaya pag yung lagi po namin sinasabi, pag titingnan po ang vegetable industry natin, pera po ng farmer ang umiikot hanggang Metro Manila, hanggang sa end market kasi utang system po kasi eh. Opo, opo. Meron pong ipinapangalandakan ng customs kahapon na meron sila na raid. 5 million lang naman ang halaga actually. Opo, at may Yes, mga we video saw nga. that po. Opo, opo. Ang sinasabi, ang source dito, ayoko na namang ilagay ka sa alanganin dito, Agot. Pero ang informasyon ba dito nang galing sa grupo nyo? Hindi po sir, hindi po. May sinasabi sila na galing din daw ho sa ilang grupo ng farmers. Ito yung diyan sa Maynila sa may Binondo na bodega na tambak nga ng iba't ibang gulay. Opo. Na raid. Ito ba yung napanood nyo, nalaman nyo? Yes po. Ang reaction po namin dyan mukhang nasabihan na kukunti yung nandun 5 million is sa dinami-dami ng ilang bodega lang yun, 5 million lang. Actually, mas marami pa po Sorry Agot, ulitin ko lang, si Agot po walang kinalaman sa statement ko na ito. Parang pakitang tao lang ito na kunwari may nasalakay dahil sa kakaunti lang itong nahuli nila. Sa katotohanan, pagkakaalam nyo Agot, marami itong mga naka-imbak dyan sa Divisoria, di ba? Yes po, kasi doon po sa Divisoria, marami pong mga maliliit na cold Bodega. storages nearby. Na madali lang mag-transfer doon sa may palengke mismo kung gugustuhin nila. At saka obvious naman doon sa mga pinakita nila na video, kukunti na yun. Parang may kumbaga mga naiwanan lang mukhang may advance information na kasi niwala nga yung mga tao doon Oo, tsaka hindi nga daw alam kung sino naman nasa likod noon, di ba? Kaya at saka hindi lang po kasi ngayon nangyari yan. May experience din po kami na we are supposed to entrap yung mga smuggled po dyan. I think way back 2000, basta kasama ko pa po noon yung late governor po namin na si Sir Fong Wan. Supposedly mag-entrap kami kasi may information kami na nagdi-display sila ongoing. Pumunta kami sa Bureau of Customs pero hinold nila kami doon ng kung ilang oras. Supposedly 11 a.m. kami pupunta kasi yun yung natipo sa amin na magbabagsak sila. Hinold po nila kami doon sa office hanggang sa nagreklamo na kami na bakit kasi nagbibigay na ng info yung informer namin na bakit wala pa kayo, nagdidiskarga na. So when pumunta na lang kami ng Divisoria, mga alas 2 na ng hapon, nung inform namin yung informer namin na papunta na kami, wala na, tinago na. So, meaning may tao o may kasabwat yung smuggler sa customs. Kaya kayo hinold para maalis muna o maitago yung kontrabando. That's how, sa ordinaryong tao na ako po, parang ganun na rin po ang interpretation ko. Kasi wala namang reason kung bakit kami hinuhold doon ang sabi lang we're preparing. We started 11 a.m. Hanggang alas 2. Oo, dinribol kayo kumbaga, no? Sige, go ahead. So pag ganun po, pag nangyari po yun noon, and then looking at the videos now, parang ganun na rin lang po yung ginawa namin noon Kasi parang repeat scenario lang. So hindi naman talaga malayo na sa common sense magduda tayo na itong smuggling na nangyayari ngayon ng mga gulay na ito nangyayari dahil sa may mga kasabot ng smuggler sa customs. Maybe so po kasi ganun nga po At saka ang amin lang naman sana they become serious naman po kasi we are talking of 130,000 farmers in Benguet na apektado po. Hindi naman po iisa lang, hindi naman dadalawa lang. Sana gawin naman po nila yung trabaho nila. Kaya nga po kahapon medyo nadismaya kami kasi lahat ng sagot sa amin tungkol sa smuggling mahirap gawin. Kaya medyo
Parang medyo naging ano po kami na talagang we voiced out na they should not be saying that because they're the proper authority. They should not tell us that. Ito yung mga narinig nyo kahapon? Opo, sa mga in charge dun sa sa smuggling. Oh, Na ito mahirap dahil marami mga 2,000 container vans in a day daw, hindi daw madaling ma-check lahat yon. Dapat daw magbigay kami ng information na specific na details ng mga mga container vans para mas madali daw yung pag-check. We do not have that kind of information, but it's their job to check on that. parang kayo pa hinihingian ng mga informasyon na wala naman kayo intelligence fund. Parang ganun nga po. Kaya sabi namin, we can only give you information pag nasa market na at yun yung nire-request sana. Actually, pati yung regional director po namin dito, ang request niya, as much as possible, wag sanang makarating sa market kasi mas mahirap hulihin na pag nasa market na. Kaya sana, wag nang hayaan na makarating ng market. Kung maaari sana, yung anti-smuggling activities or jobs ay dapat dun na mismo. Agot? Sige. Tawagan mo ulit si Agot. Ako'y humihingi ng pangunawa sa ating mga tagapakinig. Ano po, tutuloy po natin itong interview na to, ha? Oo. Para ho natin malaman ang problema ng ating mga magsasaka dyan po sa Benguet. Problema nila noon, problema pa rin nila ngayon. Oo. Tsaka yung ikaw pahingi ng informasyon, sino ba nga may intelligence fund, di ba? Alam nyo, mga kapatid, ako'y nagdarasal ho ng kahinahunan ngayon. Balikan natin si Ma'am Agot. Yes po. Natanong din po namin kahapon, sir, kung ano po ba yung result or ano nang nangyari dun sa result ng investigation ni na Senator Soto noon. May investigation naman sila eh. Kasi hanggang ngayon wala namang wala pa rin nahuhuli or na sintensyahan na smuggler. Hanggang ngayon, 'di ba? Matapos nga, hanggang ngayon matapos nga na malantad ang lahat ng ito sa ilang mga pagdinig in the Senate. Sige, so kumbaga sa meeting niyo kahapon, bagamat meron kayong nakuhang informasyon tungkol dito sa regional itong RCEP na ito, pero doon sa usapin ng unang-unang konsensyo na smuggling, wala kayo narinig na klarong tugon ng gobyerno. Wala po. So what they did was to parang nag-report lang po sila ng accomplishment nila. Kaya yun ang tanong ng isang kasama namin na farmer, ang yung report ninyo napakarami kayong hinuli. Pero bakit wala pa ring nasisintensyahan? Wala nakukulong. Walang nakukulong. So ang sagot talagang ganun daw yung batas. And one answer pa pala kahapon is parang nare-revise na daw yung anti-smuggling law. Parang yun yung isang solution. Okay. Pero yun po yung sabi namin na yung paggawa kasi ng batas, pag-revise kasi, ay medyo matagal-tagal yan. And daily, nalulugi ang mga farmers dito nang dahil sa mga smuggling na activities na yan. So ang gusto namin, ang kailangan namin, yung immediate solution. Yung pag-revise dyan sa batas ay long-term solution. Which is why we are requesting for the Interagency Anti-Smuggling Task Force. Yes. Kung hindi man, wala kasi kaming ibang makita, sir. Unless if you could suggest something, pero wala kasi kaming ibang makita eh. Kasi kaya nga sabi namin, bakit noon? It can be done naman. So ang ginagawa kasi namin noon, sir, pag may report po kami ng smuggling activities po dyan sa Manila, I write to our governor, tapos si governor mag-coordinate naman, baba kami, magkakaroon ng dialogue, magkakaroon ng entrapment, and it work naman tumitigil. So hindi pwedeng sabihin na walang maaaring gawin or hindi or mahirap solusyonan kasi there are steps to follow. Kahit yung isang official namin sinabi din yun if we could do that, sabi niya pero yun nga walang specific na answer kung if they would want to do that or not.
Sige. So, well, ang gagawin namin dito, di ko lang alam kasi si Secretary Chu Laurel mailap, no? Nakailang imbitasyon na kami ng panayam, hindi kami napagbibigyan. At sige, so sa aming dito, kasi wala na sila Senador Soto ngayon in the Senate, gagawa kami ng kaparaanan para maipaabot ang itong inyong mga hinaing na ito. Meantime, dito sa mga itinatapon na lang na repolyo, anong balita mo dito, Agot, na laganap naman na ito na pagtatapon na lang o halos baksak presyo nga ng repolyo ngayon? Magmula doon sa, di ba, nangyari na ito sa ilang mga produkto, ngayon naman sa repolyo. Sa ngayon po, malaki rin naman po yung result or effect nung ginawang intervention po ng DA-CAR. Kasi ang ginawa po ng DA-CAR, sila na po mismo ang bumili doon sa mga gulay ng mga farmer and sila na yung nag-market. So, kumbaga nag-share sila ng chunk of the market para umangat ng konti dito sa mga trading areas yung presyo ng repolyo. It worked naman. Pero syempre, yun po ay band-aid solution. But we are still grateful na may band-aid solution. And ito po, medyo today po, yung repolyo natin, medyo okay na po ng konti yung presyo niya. At least wala ng piso, wala ng dos. So, pero nasa below cost of production pa rin po kasi 10 pesos at saka 10 to 15 pesos po yung repolyo. So, wala pong masyadong tinatapon na sa ngayon. At least nabibili naman na po. Okay, sige. Well, yung kanila pong ginagawa ng mga band-aid solution, kahit na nga po sabi nga ninyo, pasalamat sa band-aid solution, hindi tayo dapat magpasalamat. Sa akin lang kasi trabaho nila yun eh. Hindi na nga kinakailangan munang ibalita bago sila pumanik dyan o umaksyon. I mean, sorry kasi lang yung frustration nyo kasi naramdaman na namin dito eh. Sa carrots naman, kumusta ang carrots nyo? Ganun pa rin po. Yung big lang po yung may presyo talaga. Ang mahal. I mean, yung at least yung sabi ko nga po, may presyo, at least may 15 to 33 sa oras na ito. Pero yung medium tsaka yung small size as low as piso pa rin po. Again, we attribute this to the proliferation po ng mga smuggled na carrots po dyan. Okay, sige. So, ngayon, ang may presyo lang, yung maganda-ganda at malalaki. Pero yung mga pangkaraniwang produkto ninyo, lugi pa rin yung farmer kasi nga, pag hindi niya naman ibenta sa palugi, mabubulukan lang siya. Opo. Tsaka yun nga po lagi namin sinasabi, pag nag-harvest po si farmer, sa 3 tons na karga po niya, 2 tons ang big. 1 ton yung small at saka medium. So, yung small at medium na yun, nakapitalan, may capitalization din po yun, hindi lang yung big. So, sa ganun na sitwasyon po, parang sa ngayon, kahit nabenta po ng 33 pesos yung big nung farmer, pero hindi naman nabenta ng magandang presyo yung medium at small niya, break-even lang siya. Kasi nahatak nung presyo nung medium tsaka yung small. Okay, sige. So, meron ka ba tanong kay Agot? Ma'am Agot, salamat sa informasyon. Kami tumatawag na mayat-maya sa inyo to follow up lang kasi kami nga nakipag-usap dun sa taga-DA at aming inilahad itong mga sulat ninyo. At hindi niya ito alam. So, yun nga, ipaparating daw sa kanilang mga kinaukulan and kahapon ka rin yung pumanik itong mga taong ito pero yun nga, hindi klaro ang sagot. Ang akin lang ngayon, Agot, itong iyong mga sinisiwalat na ito at ang iyong pagpupursige nga kontra sa mga smugglers na naman baka magdulot ng alam mo na yung mga banta-banta. Ang sa akin lang dito mas maganda rin na malaman natin kung meron man nang sa ganun malaman ng buong bayan itong pinaggagawa ng mga taong ito at yung gobyerno mismo, particularly yung mga nagmamalasakit sa inyo, makapagbigay sa inyo ng proteksyon. Wala pa po naman sa ngayon, sir. I will be informing you kaagad-agad po pag may ganun po ako na experience uli. Opo. Sige, salamat na marami, Agot, at huwag kayong mapapagod na ipaglaban ang inyong karapatan. Thank you po, sir, and thank you din po, DJ Chacha, and sa mga listeners. Opo, salamat po na marami. Si Agot Balanoy po, ang tagapagsalita ng League of Associations at La Trinidad Vegetable Trading Areas. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.